Hi guys, welcome to my video. And so ayun, may tatlong katanungan na akong sasagutin. Ang una ay, ano nga ba ang SIDAW? At ang pangalawa, ano ang purpose ito sa Pilipinas? At syempre, yung pangatlo, paano nga ba mapopromote ng SIDAW ang gender equality dito sa Pilipinas? Unang katanungan, ano nga ba ito? Ang SIDAW ay stands for Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ito ay isang international na kasunduan na pinagtibay ng United Nations noong 1979. Ang SIDAW ay idinisenyo upang itaguyod at protektahan ang mga karapatan ng kababaihan at pagkapantay-pantay ng kasanayan sa buong bansa at sa buong mundo. Ang konbensyon na ito ay nangangailangan ng mga kalahok na bansa na gumawa ng mga hakbang upang wakasan ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa lahat ng anyo nito. Kabilang ang mga lugar tulad ng politika, trabaho, edukasyon at pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan. Nananawagan din ito para sa pag-alis ng mga mapaminsalang kultural na kasanayan at mga stereotype na nagpapanatili ng diskriminasyong nakabatay sa kasanayan. Sagutin naman natin ang pangalawang katanungan. Ano nga ba ang purpose nito? Ang purpose nito ay itaguyod at protektahan ang mga karapatan ng kababaihan at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong mundo. Para sa tayo ay sa isang pandaigdigang konteksto, nilalayon ng SIDAW na tanggalin ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa lahat ng larangan, kabilang ang legal, politika, panlipunan at pang-ekonomiyang mga larangan. Tiyakin ang pantay na partisipasyon ng kababaihan sa mga proseso ng paggawa ng desisyon sa lahat ng antas. Tanggalin ang mga mapapansalang gawi at stereotype na nagpapanatili ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ginagarantiyan ang mga karapatan ng kababaihan sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga pagkakataong pang-ekonomiya. Tugunan ang mga isyu tulad ng karahasan laban sa kababaihan at human trafficking. Isulong ang pagsulong ng kababaihan sa kanayunan. Ang SIDAW ay nagsisilbing isang komprehensibong balangkas para sa mga bansa upang masuri at mapabuti ang kanilang mga patakaran at kasanayan na may kaugnayan sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga karapatan ng kababaihan. Ito ay isang mahalagang tool para sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong mundo. Natin ang pangatlong katanungan. Paano nga ba mapopromote ito? Una, legal na balangkas. Ang SIDAW ay nagtatatag ng isang legal na umiiral na balangkas na nag-uubliga sa mga kalahok na bansa na alisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa lahat ng larangan ng buhay. Pinipilit nito ang mga pamahalaan na iayon ang kanilang mga batas at patakaran sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pangalawa, pag-uulat at pananagutan. Ang mga bansang lumagda ay kinakailangang regular na mag-ulat ng kanilang pag-unlad sa pagpapatupad ng SIDAW. Ang mekanismo ng pag-uulat na ito ay nagpapanagot sa mga pamahalaan para sa kanilang mga aksyon at lumikha ng isang malinaw na proseso para sa pagsubaybay sa pag-unlad. Pangatlo, mga batas na tumutugon sa kasarian. Hinihikayat ng SIDAW ang mga bansa na nagpatibay at magpatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng kababaihan at nagbabawal sa diskriminasyon. Kabilang dito ang mga batas na nauugnay sa pantay na sweldo, karahasan sa tahanan, sexual na panliligalig at higit pa. Pangapat, pagbuo ng kapatakaran. Itinataguyod nito ang pagbuo ng mga kapatakaran at programang sensitibo sa kasarian na tumutugon sa mga natatanging pangailangan at hamon na kinakaharap ng kababaihan sa mga lugar tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, trabaho, at pakikilahok sa politika. Panglima, pagbabago ng mga pamantayan sa panlipunan. Tinutugunan ng SIDAW ang pangangailangang hamunin at baguhin ang mga tradisyonal na tungkulin at stereotype ng kasarian na nagpapatuloy sa diskriminasyon.
Hinikayat ito ang mga hakbangin na pang-edukasyon at pagpapataas ng kamalayan upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pang-anim, access to justice. Binibigyan din ng SIDAW ang access ng kababayan sa hustisya na sa pamamagitan ng pagtiyak na mayroon silang pantay na katayuan sa harap ng batas at access sa mga legal na remedyo kapag nilabag ang kanilang mga karapatan. Pang-pito, pampulitikang pakikilahok. Sinusuportahan nito ang pakikilahok ng kababayan sa pampulitika at pampublikong buhay na naglalayong pataasin ang kanilang representasyon sa mga posisyon paggawa ng desisyon. Pangwalo, economic empowerment. Kinikilala ng SIDAW ang kahalagaan ng economic empowerment para sa kababayan. Naghihikayat sa mga patakaran at programa na nagtataguyod ng pantay na pagkakataon para sa kababayan sa workforce, entrepreneurship at economic decision making. Pang-siyam, proteksyon mula sa karahasan. Nangangailangan ito ng mga hakbang upang maiwasan at matugunan ang karahasan laban sa kababayan, kabilang mga karahasan at sa tahanan, human trafficking at mga mapinsalang gawi tulad ng babaeng genital mutilation at child marriage. So, yun guys, maraming salamat sa panonood and sana na-enjoy nyo yung video ko and yun lang, maraming salamat.